At para bawas traffic ngayong Kapaskuhan, isinusulong ang 3-digit coding scheme sa Kamaynilaan. Kung maaprubahan, ipapatupad ito mula Lunes hanggang Sabado. Naritong unang balita ni Bam Alegre live. Bam, pakidetalye nga yan ng bagong coding scheme na yan. Ivan, magandang umaga. Isa nga sa nakikitang solusyon ng Administrasyon Duterte dito sa inaasahang paglala ng traffic sa Kapaskuhan ay yung pagdoble ng resulta ng coding scheme. Ngayong Christmas season, posibleng ipatupad, posibleng maging pang-aginaldo ng ating pamahalaan sa ating mga motorista ang 3-digit coding scheme. Sa sistemang ito, 2 araw sa isang linggo hindi makakabiyahe ang isang sasakyan, kasama na rito ang Sabado. Sa ngayon, ang panukalang ito ay pinag-aaralan pa, nasa level pa ito ng IACT o Interagency Committee on Traffic para sa Kapaskuhan. Nakipag-ugnayan na rin sila kay Congressman Suarez na nagpanukala nito para ipatupad nila ito na wala ng Congress resolution. Naniniwala ang MMDA na posibleng 30 to 40% ang mababawas sa traffic density kung sakaling mapatupad nila ito. Sa bagong sistemang ito, hindi makakabiyahe ang mga sasakyang nagtatapos ang plate number sa 1, 2 at 3 tuwing Lunes at Huwebes, 4, 5 at 6 kapag Martes at Biyernes, 7, 8, 9 at 0 naman kapag Miyerkules at Sabado. Lalabas na, linggo lang, walang coding scheme. Magpapatuloy din daw ang no-window policy. Kaya Ivan, pakinggan natin yung pahayag ng ilang mga motorista na ating nakapanayam kung ano yung kanilang pakiramdam o mga opinion dito sa polisiyang ito. Kung i-impose nila yun, mapipilitan na talaga sundin. Batas yun. Pero sa tingin mo ba gagaan ba yung traffic pag mangyari yun? Hindi rin. Sa dami ng sasakyan na yan. Okay lang yun, okay lang. Kahit pa paano siguro, maiibsan din yung traffic. So Ivan, lilinawin lang natin, ito pinag-aaral pa lang, hindi pa ito under implementation at posibleng sa linggo raw na ito ipaalam sa atin ng MMDA at ng ating pamahalaan kung ano yung resulta ng kanilang pag-aaral. Balik sa Ivan. Bam, maganda yung punto nung nakausap ng motorista kanina eh. Kung i-impose yan, wala naman tayong choice, batas yan, so susunod tayo. Anong alternatibo dun sa 2 araw na hindi mo magagamit ang sasakyan mo? Meron bang pangako man lang, proposal man lang for better public transportation para sa mga taong hindi magagamit yung mga kotse nila dahil dito sa batas na ito? Okay, Ivan, yung mga transport groups ang panawagan nila, magkaroon sanang isama yung mga PUV o yung mga public utility vehicle para kung sakaling hindi nga magamit ng mga private motorists yung kanilang masasakyan, may magamit pa silang mga masasakyan sila. At isa pa ang punto ng mga nakausap natin, ito nga baka maapektuhan lang nito yung mga household na iisa lang yung sasakyan. Pero yung mga siguro mas nakakaluwag, yung maraming sasakyan, hindi naman masyado maapektuhan ito. Magpapalit lang sila ng gagamitin nilang vehicle kung sakaling ma-implement nga ito, Ivan. Okay. Muli, paglilinaw po, yan po'y pinag-aaralan, proposal, posibleng maaprubahan, posibleng hindi. Maraming salamat, Bam Alegre.